Para sa 22 taong gulang na si Valentina, ang Minsk, Belarus ay isang lugar na parang impyerno. Sa ilalim ng anino ng isang diktadurang rehimen, nawalan siya ng ama at hindi nakatanggap ng kahit anong kabayaran. Upang mabuhay, siya ay naging isang round girl sa ibabaw ng ring, isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng labanan. Bagamat nakangiti siya sa ilalim ng maniningning na mga ilaw, ang kanyang kalooban ay hungkag. Isang araw, sa isang martial arts tournament sa Warsaw, Poland, tila itinadhana siyang makilala ang Pilipinong si Miguel Santos. Sa kabila ng maliit nitong pangangatawan, pinatumba niya ang isang dambuhalang Russian fighter at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Valentina ang pagtibok ng kanyang puso. Dahil sa kanyang pagiging pursigido at sa tahimik ngunit maalagang pagkatao ni Miguel, sila ay umibig ng matindi sa loob lamang ng 5 araw. At dahil dito, iniwan ni Valentina ang lahat at sumakay sa eroplano patungong Pilipinas nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanilang bagong simula sa Pilipinas ay panandalian lamang nang dumating ang hindi inaasahang balita ng pagbubuntis. Anong desisyon ang gagawin ni Valentina? At ano kaya ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Miguel? Simulan na natin ngayon ang kanilang nakakaantig na kwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-set ng notification, at pagiging miyembro ay malaking tulong sa akin. Ako si Valentina, 22 taong gulang. Isinilang at lumaki ako sa Minsk, ang kabisera ng Belarus na madalas tawaging North Korea ng Europa. Ang taglamig dito ay umaabot sa 25 degrees Celsius, ngunit ang puso ko ay mas malamig pa kaysa sa yelo. Ito ay isang malamig na umaga ng Disyembre, 8 taon na ang nakalipas. 14 na taon ako noon. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa Minsk Tractor Works, ang pinakamalaking pabrikang pag-aari ng estado sa Belarus. Isa itong ordinaryong umaga. Gaya ng dati, niyakap ako ng mahigpit ng aking ama at sinabing, "Valentina, mamayang gabi, kakain tayo ng paborito mong borscht." Sinabihan ko na ang nanay mo. Iyon ang huli naming pag-uusap. Oras ng tanghalian sa eskwelahan. Tinawag ako ng aking guro sa faculty room at doon nakatayo ang aking ina na maputla ang mukha. Niyakap niya ako ng mahigpit ng walang imik. Noon ko nalaman, mayroong isang terribleng nangyari. Naipit ang katawan ng aking ama sa isang conveyor belt, isang malagim na aksidente. Mabilis na pinahinto ng kanyang mga kasamahan ang makina, ngunit huli na ang lahat. Tumatakbo kaming pumunta ng aking ina sa pabrika, ngunit ang aking ama ay isa ng malamig na bangkay, nakatakip ng puting tela. Inalis ko ang tela, niyugyog siya, at humagulgol. "Papa, gumising ka. Sabi mo kakain tayo ng borscht mamaya." Ngunit hindi na sumagot ang aking ama. Mula sa araw na iyon, tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Ang mas masahol pa ay ang sumunod. Nag-imbestiga ang pabrika, ngunit ang konklusyon ay kapabayaan ng manggagawa. Sa ilalim ng diktadurya, ang paglalantad sa mga isyu sa kaligtasan ng isang kumpanya ng gobyerno ay isang sensitibong usaping pampulitika. Ayaw ng gobyerno na malaman ng publiko ang aksidente. Sinabi ng manager ng pabrika sa aking ina, "Ikinalulungkot ko, pero kasalanan ito ng manggagawa. Hindi kami maaaring magbigay ng kabayaran. Kahit man lang tulong para sa burol, pwede ba?" Mahirap din iyan. Labag sa pulisiya ng kumpanya. Lumuhod at nagmakaawa ang aking ina, ngunit walang nangyari. Dahil wala kaming pambayad sa burol, nangutang kami sa mga kamag-anak para sa isang simpleng libing at kinailangan din naming umalis sa bahay na tinitirhan namin na pag-aari ng kumpanya. Lumipat kami ng aking ina sa isang lumang apartment sa labas ng Minsk. Mura ang upa, ngunit hindi maayos ang heating system. Nagsimulang magtrabaho ang aking ina bilang tagahugas ng pinggan sa isang restaurant at pagkatapos ng klase, tumutulong ako sa paglilinis ng mga gusali. Sa edad na 16, napakahirap na gawain iyon para sa akin. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 11, dala-dala ko ang mabigat na mop at nililinis ang mga pasilyo. Nagkabitak-bitak at dumugo ang aking mga kamay. Puno ng pasa ang aking mga tuhod at sumasakit ang aking likod. Ngunit kung hindi namin gagawin iyon, magugutom kami. Tuwing weekend, ang mga kaibigan ko ay nanonood ng sine o nagkukuwentuhan sa mga coffee shop, ngunit wala akong panahon para doon. Kailangan kong magtrabaho palagi. Sa paaralan, kapag tinatanong ang pangarap,
Nangangarap ang mga kaibigan ko na maging doktor, guro o artist, ngunit ang tanging iniisip ko ay kung may makakain ba kaming isang pirasong tinapay kinaumagahan. Sa lupaing ito na walang pag-asa, ang tanging nasa isip ko ay ang mabuhay. Ang Belarus ay isang bansang pinamumunuan ng diktador na si Lukashenko sa loob ng halos 30 taon. Hindi malayang maipahayag ng mga tao ang kanilang saloobin. Ang pagpuna sa gobyerno ay nangangahulugang kulungan at ang pagsali sa mga protesta ay nangangahulugang pagkawala. Ang ama ng kaibigan ko ay sumali sa isang anti-government protest at nawala sa loob ng 6 na buwan. Nang bumalik siya, 3 ngipin na ang bungi niya. Kinamumuhian ko ang bansang ito, ngunit wala akong paraan para makaalis. Ang pasaporte ng Belarus ay hindi sapat para makapasok sa karamihan ng mga bansa ng walang bisa. Ako ay parang isang ibon sa hawla, humihinga lamang sa malamig na lupaing ito. Isang araw, isang maliit na pagbabago ang dumating sa aking buhay. Ang kapatid ng aking ama, si Tio Vladimir, ay bumisita sa aming bahay. Noong kanyang kabataan, si Tio ay isang amateur boxer at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang organizer para sa mga fighting tournament. Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang mga mata at sinabi, "Valentina, ang laki mo na. Ilang sentimetro ka na. Yuziet mi po, Tio. Maganda ang itsura mo at maganda ang tindig mo. Valentina, gusto mo bang subukang maging isang round girl? Round girl po? Oo. Iyong naglalakad sa ring hawak ang sign ng round. Nagsusuot ka ng magagandang damit sa harap ng maraming tao. Maganda rin ang bayad. Makakakuha ka ng 100 ruble bawat laban. Ang 100 ruble ay katumbas na ng 1 linggong sahod ko sa paglilinis. Walang pag-aalinlangan, tumango ako. Sige po, Tio, susubukan ko. Kaya sa edad na 20, naging isang round girl ako. Naaalala ko pa ang unang beses na umakyat ako sa ring. Daan-daang manonood ang nakatingin sa akin at ang mga fighter ay nakangiti sa akin. Tinutukan ako ng maniningning na mga ilaw at pumalakpak ang mga tao. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay espesyal ako. Ngunit kapag namatay na ang mga ilaw at umuwi na ako, ang realidad ang naghihintay. Ang dati pa ring malamig at gutom na pamumuhay. Palaging may malalim na kalungkutan sa aking mga mata. Kahit gaano pa ako kaningning ngumiti sa ibabaw ng ring, hindi natutunaw ang yelo sa aking puso. Lumipas ang 2 taon. Ako ngayon ay 22 taong gulang na at medyo kilala na bilang isang round girl dahil sa aking taas na 175 centimeters blonde na buhok at asul na mga mata. Nakasali na ako sa malalaking laban hindi lang sa Belarus kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa tulad ng Russia, Poland at Ukraine. Nagkaroon ako ng ahensya at paminsan-minsan ay kumukuha rin ng mga modeling job kaya unti-unting bumuti ang aming buhay. Ngunit ang butas sa aking puso ay naroon pa rin. Tulad ng taglamig sa Belarus, malamig na hangin ang umiihip sa aking dibdib. Gabi-gabi bago matulog, iniisip ko, kung makakaalis lang ako sa impyernong lupaing ito, gagawin ko ang lahat. Ang kailangan ko lang ay isang pagkakataon. At hindi nagtagal, dumating ang pagkakataong iyon. Unang linggo ng Marso, sa Warsaw, Poland, ang huling hinto ng aking European tour. 1 buwan akong naglakbay sa Moscow, Russia, Kiev, Ukraine, at Warsaw, Poland bilang round girl sa iba't ibang fighting tournament. Pagkatapos ng tour, kailangan ko nang bumalik sa Minsk. Ang isiping iyon pa lang ay nagpapasikip na sa aking dibdib. Sa Warsaw, mananatili ako ng halos 1 linggo. Kumuha ako ng kwarto sa isang maliit na hotel malapit sa Old Town. Ang kaibigan kong Polish na si Katarina, na isa ring round girl, ay nakatira sa Warsaw at dahil sa kanya nakasali ako sa laban dito. Si Katarina ay isang masayahing 25 taong gulang na babae. Naging malapit kami simula noong nakaraang taon dahil sa madalas naming pagsasama sa mga event. Valentina, may malaking laban bukas ng gabi. Kasama ako bilang round girl. Gusto mong manood? Tanong ni Katarina nang magkita kami sa lobby ng hotel. Anong laban? International Amateur Martial Arts Tournament. Lalaban si Ivan ang Russian Bear. Yung sikat na si Ivan, kilala ko si Ivan. Isang dambuhala na may taas na 192 centimeter at bigat na higit sa 110 kilogram. Kilala sa pagdurog sa kanyang mga kalaban sa ring. Tumango ako. Sige, sama ako.
Kinabukasan ng gabi, pumunta kami sa isang arena sa labas ng Warsaw. Isa itong mid-size indoor arena, ngunit puno na ng tao. Mukhang may 1,000 manonood. Dahil kay Katarina, nakakuha ako ng upuan sa ringside. Habang tinitingnan ko ang programa ng laban, isang pangalan ang nakaagaw ng aking pansin. Miguel Santos, Pilipinas. 26 taong gulang, 178 cm, 82 kilogram. Sa litrato, may matalim siyang tingin, ngunit hindi siya mukhang malaki. Tinanong ko si Katarina, itong Pilipinong ito, si Ivan ang kalaban niya? Oo. Baliw, di ba? Halos 30 kilogram ang agwat nila sa timbang. Tingin ko tatapusin siya ni Ivan sa unang round pa lang. Sa tingin ko rin. Kaya ang odds ay 1-5. Lahat ay pusta kay Ivan. Ganoon din ang naisip ko. Hemp. Maliit man daw ang sili, pero maanghang. Ang mga Asyano ay karaniwang maliliit. Halos hindi pa ako nakakita ng Asyanong fighter sa mga laban sa Russia o Belarus. Kaya sa totoo lang, hindi ako umasa ng malaki. Sa wakas, dumating na ang oras ng main event. Sumigaw ang ring announcer sa mikropono. Unang pumasok si Ivan, isang dambuhalang katawan na may naglalakihang mga kalamnan, para siyang isang oso. Sumigaw ng boo ang mga manonood, ngunit hindi ito pinansin ni Ivan at umakyat sa ring, itinaas ang kanyang kamao. At ang challenger mula sa Pilipinas, si Miguel Santos. Tumugtog ang entrance music at isang lalaki ang lumabas mula sa dulo ng pasilyo. Suot ang itim na shorts at pulang guwantes, tahimik siyang naglakad patungo sa ring. Walang bahid ng kaba sa kanyang mukha. Sa halip, kalmado at nakapokus ang kanyang mga mata. Nang umakyat sila sa ring, mas naging malinaw ang pagkakaiba ng kanilang pangangatawan. Para silang isang matanda at isang teenager. Pabulong kong sinabi sa kaibigan ko, sa tingin mo, tatagal ba ng isang round yang Pilipinong yan? Ewan ko. Isang tama lang. Baka bagsak na yan. Tinawag ng referee ang dalawang fighter sa gitna ng ring. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran at sinabing mag-touch gloves sila. Tiningnan ni Ivan si Miguel mula sa itaas na may mapagmataas ng ngiti, ngunit hindi man lang natinag si Miguel at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Ivan. Mayroong kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagsik na hindi ko pa nakikita sa mga lalaking taga-Belarus. Fight! Tumunog ang gong. Nagpakawala si Ivan ng isang malakas na suntok. Ngunit si Miguel, na tila inaasahan na ito, ay mabilis na yumuko para umiwas. At sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang low kick sa hita ni Ivan. Pak! Sa tunog pa lang, parang naramdaman ko ang pagyanig ng buto. Isang hiyawan ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw sa mga manonood. Napangiwi si Ivan, ngunit agad na sumugod muli na may galit sa mukha. Umiwas si Miguel, sumuntok, at umiwas muli. Para siyang sumasayaw, pinigilan ko ang aking hininga habang pinapanood ang laban. Ang kanyang mga galaw ay walang nasasayang. Bawat kilos ay tumpak at mabilis. Hindi siya natatakot sa kanyang mas malaking kalaban. Sa katunayan, siya ang nangingibabaw. Natapos ang unang round. Humihingal si Ivan habang bumabalik sa kanyang sulok habang si Miguel ay nanatiling kalmado. Sinabi ko sa aking kaibigan, Katarina, ang galing ng Pilipinong yan. Oo nga, nagulat din ako. Maliit pero ang galing ng teknik. Nagsimula ang ikalawang round. Naging mas agresibo si Ivan, ngunit kalmado itong sinagot ni Miguel. At pagkatapos ng halos 1 minuto at kalahati, dumating ang mapagpasyang sandali. Sinalag ni Miguel ang low kick ni Ivan at mabilis na lumapit. At pagkatapos, isang perpektong straight punch ang tumama sa panga ni Ivan. Boom! Bumagsak ang dambuhalang katawan ni Ivan sa sahig ng ring. Tumatakbong lumapit ang referee at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Sinubukang tumayo ni Ivan, ngunit walang lakas ang kanyang mga binti. Itinaas ng referee ang kanyang kamay at itinigil ang laban. Knockout. Napuno ng sigawan ang arena. Tumayo ang mga tao at pumalakpak. Hindi ko namalayan, nakatayo na rin ako at pumapalakpak. Naramdaman ko ang panginginig sa buong katawan ko. Si Miguel ay tahimik na yumuko sa gitna ng ring bilang pagbibigay galang. Walang magarbong selebrasyon. Tahimik lang siyang nagbigay pugay at bumalik sa kanyang sulok. Ang kilos na iyon ay mas lalong nagpadama sa akin ng kanyang lakas.
Buong buhay ko, mga lalaking malalaki ang katawan ang nakikita ko. Karamihan sa mga lalaki sa Belarus at Russia ay may taas na higit sa 118.5 centimeter. Akala ko iyon ang sukatan ng lakas ng isang lalaki. Ngunit pinatumba ni Miguel ang isang higante sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ang laki ang mahalaga, kundi ang apoy na nag-aalab sa loob ng puso. Pagkatapos ng laban, hinawakan ni Katarina ang braso ko. Valentina, anong nangyari? Ang weird ng itsura mo. Ha? Wala. Ngunit ang puso ko ay nagwawala na. Pakiramdam ko ay nasaksihan ko ang isang bagay na espesyal at may kutob ako na ang espesyal na bagay na iyon ay magpapabago sa aking buhay. Isang oras matapos ang laban, dinala ako ni Katarina sa after party. Isa itong maliit na pub malapit sa arena. Nagtipon ang mga fighter at staff, umiinom ng beer at nag-uusap tungkol sa laban. Maingay sa pub. Lahat ay nag-uusap tungkol sa nakakagulat na tagumpay ni Miguel Santos. Grabe yung Pilipinong, yun, ang galing ng teknik niya. Saan kaya siya natuto? Inilibot ko ang aking paningin sa pub. At sa isang sulok, nakita ko si Miguel na mag-isang nakaupo at umiinom ng tubig. Ang lalaking parang isang halimaw sa ring ay tila ibang tao ngayon, tahimik na nakaupo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pabulong kong sinabi kay Katarina, ayun yung Pilipinong fighter. Oo nga, mag-isa lang siya. Gusto mo siyang kausapin? Ako na lang. Dito ka lang. Naglakas loob akong lumapit sa kanya. Habang papalapit, mas naging malinaw ang kanyang mukha. Matangos na ilong, malalim na mga mata. Mas gwapo siya kaysa sa nakita ko sa ring. Huminga ako ng malalim, ngumiti at bumati. Hi, ang galing ng laban mo kanina. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at nakita kong namula ang kanyang mga tenga. Ngumiti siya ng alanganin, tumayo at bumati. Ah, salamat. Pero, kilala mo ba ako? Ako si Valentina. Isa akong round girl. Napanood ko ang laban mo kanina sa ringside at talagang humanga ako. Mahiyaing yumuko siya at sumagot, salamat. Sinwerte lang ako. Dahil sa kanyang kakaibang karisma, hindi ko na mapigilan ang pagtibok ng aking puso. Ang lalaking napakatindi sa ring ay ngayon ay nahihiya sa harap ng isang babaeng hindi niya kilala. Ang mga lalaki sa Belarus ay laging mayabang at nagpapasikat sa harap ng mga babae, ngunit si Miguel ay kabaligtaran. Mag-isa ka lang? Pwede bang makiupo? Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay tumango. Umupo ako sa tapat niya at nagsimula kaming mag-usap. Noong una, tungkol sa laban, ang laki ng kalaban mo kanina. Hindi ka ba natakot? Medyo mabigat sa simula. Pero kapag nasa ring ka na, hindi na mahalaga ang laki. Mas mahalaga ang technique at mental strength. Taga-Pilipinas ka, di ba? Paano ka napunta rito? Isa akong amateur fighter. Nasa European tour ako ngayon. Naglalakbay ako sa iba't ibang bansa para magkaroon ng karanasan. Nag-usap kami ng matagal. Si Miguel ay hindi gaanong masalita, ngunit ramdam ko ang kanyang sinseridad. Nalaman kong isa siyang amateur fighter mula sa Pilipinas, nagsilbi sa Special Forces ng militar at babalik na sa Pilipinas sa darating na linggo. Babalik ka na sa Pilipinas? Kailan? Sa linggo. 6 na araw na lang. Nanlamig ang aking puso. 6 na araw lang? Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Pakiramdam ko ay pagsisisihan ko ito habang buhay. Nagpasya akong maging mas porsigido. Kung wala kang gagawin bukas ng gabi, gusto mo bang mag-dinner tayo? May alam akong masarap na restaurant sa Old Town ng Warsaw. Nagulat si Miguel. Halatang ito ang unang beses na isang dayuhang babae ang lumapit sa kanya ng ganito kadirekta. Nag-isip siya sandali at maingat na nagtanong, bakit mo ako inaaya? Sumagot ako ng tapat. Dahil ang astig mo, ang galing mo sa laban kanina, at gusto ko rin kung paano tayo nag-uusap ngayon. Gusto kitang makilala pa. Nang makita ni Miguel ang pananabik sa aking mga mata, bahagya siyang ngumiti at sinabi, sige, magkita tayo bukas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa aking kwarto sa hotel. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakaramdam ako ng ganitong kilig sa isang lalaking hindi puti. O mas tama, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito kasinsero na kilig para kanino man. Kinabukasan, maaga akong nag-ayos.
Isinuot ko ang paborito kong itim na bestida at inayos ng mabuti ang aking buhok. Mas pinag-igihan ko rin ang aking makeup kaysa sa karaniwan. Alas 6 ng gabi, pumunta ako sa aming tagpuan sa Old Town Square. Kahit medyo malamig pa sa Warsaw noong unang bahagi ng Marso, ramdam na ang simoy ng tagsibol. Puno ng mga turista ang plaza at may mga street performer na tumutugtog ng musika. 10 minuto bago ang aming usapan, nandoon na si Miguel. Nakasuot siya ng malinis na puting t-shirt at itim na maong. Simpleng damit, ngunit sa tingin ko ay ang gwapo niya. Valentina. Ang ganda mo. Namula ang mukha ko sa kanyang papuri. Salamat. Naglakad kami patungo sa restaurant na nireserve ko. Dumaan kami sa makikitid na eskinita ng Old Town at dumating sa isang maliit na tradisyonal na Polish restaurant. Isang maaliwalas na lugar na may mga kandila sa bawat mesa. Habang tinitingnan ang menu, nagpatuloy kami sa pag-uusap. Umorder ako ng pierogi at si Miguel naman ay bigos. Habang naghihintay ng pagkain, unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Ngunit noong una, medyo alanganin ang bunigi. Ramdam ko na medyo may distansya si Miguel na parabang naghihinala siya sa aking pagiging sobrang porsigido. Nababasa ko ang pag-iingat sa kanyang mga mata. Para mabuksan ang kanyang loob, ako ang unang nagkwento tungkol sa sarili ko. Sa totoo lang, taga Belarus ako. Dito lang ako sa Poland nagtatrabaho ngayon. Belarus? Narinig kong hindi maganda ang sitwasyon doon. Oo, napakahirap na lugar. Sa ilalim ng diktadurya, hindi malayang mamuhay ang mga tao. Ikinuwento ko ang tungkol sa pagkawala ng aking ama, ang hindi pagtanggap ng kabayaran, ang pagpapalayas sa amin, at kung paano kami naghirap ng aking ina para mabuhay. Ibinahagi ko rin ang dahilan kung bakit ako naging round girl at ang pangarap kong makaalis sa Belarus balang araw. Unti-unting lumambot ang tingin ni Miguel. Nagsimula na rin siyang magkwento tungkol sa sarili niya. Hindi rin naging madali para sa akin. Ang buhay sa Special Forces ay napakahirap, pero iyon ang nagpatatag sa akin. Pagkatapos ng serbisyo, naligaw ako ng landas, pero sinimulan ko ang martial arts at iyon ang nagbigay ng kahulugan sa buhay ko. Nakita namin ang kalungkutan at sugat ng isa't isa. Dumating ang pagkain at nagpatuloy kami sa pag-uusap habang kumakain. Habang lumilipas ang oras, nawala ang pag-iingat ni Miguel at nagsimula kong maramdaman ang kanyang sinseridad. Nang matapos kaming kumain, sinabi ni Miguel, "Valentina, sa totoo lang, noong una akala ko may iba kang motibo sa akin." "Anong motibo?" "Ewan ko. Baka habol mo ang pera ko o may iba kang pakay. Masyado kang porsigido kaya nagduda ako." Ngumiti ako at sumagot, "Ang paraan mo ng pakikipaglaban sa ring at kahit ang pagiging mahiyain mo ngayon. Lahat." Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. "Sorry kung nagduda ako. Ngayon, alam ko ng totoo ka." Nang gabing iyon, lumabas kami ng restaurant at naglakad sa Old Town. Malamig ang hangin, ngunit hindi ko naramdaman ang ginaw. Hawak ni Miguel ang kamay ko. Umupo kami sa isang bench sa Castle Square at pinanood ang mga bituin. At nang gabing iyon, sigurado na ako. Ang lalaking ito ang magpapabago sa buhay ko. Pagkatapos ng dinner, dahil ayaw pa naming maghiwalay, pumunta kami sa bar ng hotel kung saan ako tumutuloy. Tahimik ang bar sa unang palapag at may malamyos na jazz music na tumutugtog. Kakaunti lang ang mga customer. Umupo kami sa isang sulok at umorder ng wine. "Valentina, anong klaseng buhay ang gusto mo sa hinaharap?" tanong ni Miguel. Sandali akong nag-isip habang pinapaikot ang aking wine glass. Gusto kong umalis sa Belarus. Gusto kong manirahan sa isang malayang bansa. At gusto kong magtagumpay sa sarili kong paraan. Bilang isang tunay na modelo, hindi lang isang round girl, mukhang kaya mo naman. Maganda ka, matangkad, pero mahirap para sa isang may hawak ng Belarus passport. Mahirap makakuha ng visa. Tumango si Miguel. "Paano ang Pilipinas?" Nagulat ako sa tanong niya. "Ang Pilipinas? Hindi ko pa naisip yan. Magandang bansa rin ang Pilipinas. Malaya at maraming pagkakataon. Marami ring dayuhang modelo na nagtatrabaho doon." Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabi. Ibig niya bang sabihin na gusto niya akong isama sa Pilipinas? Pero pinigilan ko ang sarili kong umasa. Hindi ko gaanong alam ang kultura ng Pilipinas, pero mukhang masaya. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Marami siyang ikinuwento tungkol sa Pilipinas. Ang pagkain,
kultura, at mga tao. Ramdam ko ang pagmamalaki sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Ang mga Pilipino, mapagmahal sa pamilya. Napakahalaga sa kanila ng pamilya. Mahalaga rin ba sa iyo ang pamilya? Siyempre, ang pamilya ang lahat sa akin. Ang Coop Hastin Dashin ANBN Dashin, dahil sa sinabi niyang iyon, mas lalo siyang naging kaakit-akit sa akin. Ang mga lalaki sa Belarus ay laging inuuna ang kanilang sarili bago ang pamilya. Nang lumampas ng hating gabi, isa-isang umalis ang mga customer sa bar. Oras na rin para umalis kami. Sinabi ni Miguel, kailangan ko nang bumalik sa hotel ko. Nang marinig ko iyon, bigla akong kinabahan. Kung hahayaan ko siyang umalis, baka hindi ko na siya makita ulit. Naglakas loob akong sabihin, sandali pa, mag-usap pa tayo sa lobby. Nag-alinlangan si Miguel, ngunit sa huli ay tumango. Lumabas kami ng bar at umupo sa sofa sa lobby ng hotel. Tahimik ang lobby, tanging ang staff sa front desk ang naroon. Magkatabi kaming umupo sa sofa at nag-usap muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maraming katahimikan kaysa sa salita. Nagkatinginan lang kami. Si Miguel ang unang nagsalita. Valentina, sa totoo lang, natatakot ako. Saan? Sa ganito kabilis na pagkahulog ng loob ko sa isang tao. Isa akong maingat na tao. Lahat ay pinaplano ko bago kumilos. Pero mula nang makilala kita, naguguluhan ako. Sumagot din ako ng tapat. Natatakot din ako. Pero ayokong palampasin ang sandaling ito. Pakiramdam ko, tadhana ang nagdala sa atin. Hindi na namin kailangan ng salita. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at tinitigan ko ang kanyang mga mata. At natural, naghalikan kami. Gusto mong pumunta sa kwarto ko. Sa sinabi kong iyon, nag-alinlangan si Miguel sandali pagkatapos ay tumango. Sumakay kami sa elevator, papunta sa ikatlong palapag. Maliit lang ang kwarto ko, ngunit malinis. Pagkasara pa lang ng pinto, muli kaming nagyakapan. Nang gabing iyon, ibinahagi namin ang init ng aming mga katawan at nagkaroon ng isang gabing parang panaginip. Ang mga yakap ni Miguel ay mainit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ngunit kinaumagahan, pagmulat ko ng aking mga mata, nakabihis na si Miguel. Mukhang komplikado ang kanyang ekspresyon. Valentina, kailangan ko nang bumalik sa hotel ko. Nanlamig ang puso ko. Ito na ba ang katapusan? Isang gabi lang ba ang lahat? Mabilis akong bumangon mula sa kama at hinawakan ang kanyang braso. Huwag kang umalis. Masaya tayo kagabi, di ba? Bumuntong hininga si Miguel at tumingin sa labas ng bintana. Valentina, kailangan nating maging praktikal. Babalik na ako sa Pilipinas sa loob ng 5 araw. At ikaw, kailangan mong magtrabaho dito, hindi pwede. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa aking puso. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Hindi ako lumaki na laging sumusuko. Miguel, makinig ka sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama at nagsalita ng seryoso. Mula pagkabata, impyerno na ang buhay ko. Nang mawala ang aking ama, nang hindi kami makatanggap ng kabayaran, nang maglinis ako ng gusali hanggang hating gabi, ni minsan hindi ako nawalan ng pag-asa. Dahil tiniis ko ang lahat, narito ako ngayon. At ngayong nakilala kita, sasabihin mong sumuko ako? Hindi pwede. Tumingin sa akin si Miguel. Pero sa realidad, mahirap. Malayo tayo sa isa't isa. Pakiusap kahit habang nandito ka pa sa Poland, bigyan mo ako ng pagkakataon. 5 araw lang. Sa loob ng 5 araw na iyon, tingnan natin kung para talaga tayo sa isa't isa at pagkatapos ng 5 araw, saka tayo magdesisyon. Pwede ba? Dahil sa aking desperado at matapang na pag-amin, natinag si Miguel. Nag-isip siya ng matagal, pagkatapos ay bahagyang ngumiti at sinabi, sige, sa loob ng 5 araw na iyon, maging seryoso tayo. Pero mangako ka. Maging tapat tayo sa isa't isa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pangako. Maraming salamat. Ito ang simula ng pinakamahalagang 5 araw sa aking buhay. Nang hapong iyon, naglakad kami ni Miguel sa Old Town ng Warsaw. Ang simoy ng tagsibol ng Marso ay malumanay at may mga kalapating nagtitipon sa plaza. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at nagustuhan ko ang init nito. Umupo kami sa isang bench sa Castle Square at kumain ng ice cream. Vanilla ang pinili ni Miguel at chocolate naman ang sa akin. Tulad ng mga ordinaryong magkasintahan, Valentina,
kung pupunta ka sa Pilipinas, anong gusto mong gawin? Gusto kong magmodelo at gusto ko ring matutunan ang kultura ng Pilipinas. Kailangan ko ring mag-aral ng Tagalog. Tagalog? Medyo komplikado ang grammar niyan. Okay lang, tiwala ako sa tiyaga ko. Ngumiti si Miguel. Sa kanyang ngiti, wala nang bahid ng pag-iingat. Kinabukasan, naglakad kami sa pampang ng Vistula River. May mga taong nagjo-jogging at nagbibisikleta sa tabi ng ilog. Mukhang tahimik si Miguel, ngunit isa siyang maalalahaning lalaki. Kapag nilalamig ako, tahimik niyang hinuhubad ang kanyang jacket at ipinapatong sa aking mga balikat. Kapag natanggal ang sintas ng sapatos ko, lumuluhod siya para itali ito. Miguel, iba ka talaga sa ibang mga lalaki. Bakit? Hindi ka masalita, pero pinapakita mo sa gawa. Ang mga lalaki sa Belarus, puro salita, walang gawa. Hindi rin sila tumutupad sa pangako. Mahiyaing ngumiti si Miguel. Hindi talaga ako magaling magsalita. Kahit sa militar, ganon ako. Kaya mas komportable akong ipakita sa gawa. Gusto ko yan. Dahil ramdam ko ang sinseridad, sa ikatlong araw, pumunta kami sa Warsaw Zoo. Matagal na akong hindi nakakapunta sa zoo. Ang huli ay noong bata pa ako kasama ang aking ama. Tawa ako ng tawa habang pinapanood ang mga panda at nagpa-picture kami sa harap ng mga penguin. Ayaw ni Miguel magpa-picture, ngunit dahil sa pagpilit ko, pumayag din siya na may itsurang napipilitan. Pagdating natin sa Pilipinas, titingnan ko ang litratong ito para alalahanin ang araw na to, sabi ko. Dahil sa sinabi ko, nagtanong si Miguel, pupunta ka ba talaga sa Pilipinas? Nagbibiro akong sumagot. Ewan ko, kung may magsasama sa akin, inisan that in problem cell, ngumiti si Miguel at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Sa ika-4 na araw, nag-dinner kami sa isang maliit na restaurant sa tabi ng Vistula River. Umupo kami sa isang mesang may kandila at uminom ng wine habang nag-uusap. May seryosong ekspresyon, sinabi ni Miguel. Valentina, sasabihin ko sa iyo kung bakit ako nagsimulang mag-martial arts. Pagkatapos kong magserbisyo sa militar, naligaw ako ng landas. Hindi ko alam ang gagawin ko. Isang araw napadaan ako sa isang gym sa aming lugar at sinimulan kong suntukin ang punching bag. Sa araw na iyon, 2 oras akong walang tigil sa pagsuntok. Pawis na pawis ako at masakit ang kamao ko, pero payapa ang isip ko. Noon ko napagtanto, ito ang dapat kong gawin. Tumango ako habang nakikinig sa kanyang kwento. Pareho tayo. Naging round girl ako dahil sa pera. Pero sa ibabaw ng ring, may nararamdaman akong kakaiba. Pakiramdam ko, nagiging espesyal ako. Espesyal ka, Valentina. Talaga, nang gabing iyon, muli naming ibinahagi ang init ng aming mga katawan. Sa pagkakataong ito, mas malalim naming naramdaman ang isa't isa kaysa noong unang gabi. Sa umaga ng ika-5 araw, sinabi ni Miguel, Valentina, gusto mo bang maging seryoso tayo? Nang marinig ko iyon, napaiyak ako. Iyon ang mga salitang gusto kong marinig habang buhay. Oo, gusto ko. Gusto ko talaga. Nang araw na iyon, opisyal na kaming naging magkasintahan. Ngunit may problema. Kinabukasan, babalik na si Miguel sa Pilipinas at ako naman ay kailangang bumalik sa Belarus. Habang kumakain ng tanghalian, seryoso kaming nag-usap. Paano na to? Malayo tayo sa isa't isa, sabi ko. Nag-isip sandali si Miguel at sinabi, pumunta ka sa Pilipinas. Ha? Pumunta ka sa Pilipinas at magmodelo. Maraming ahensya sa Pilipinas na naghahanap ng mga dayuhang modelo. Matangkad ka at maganda, kaya siguradong kaya mo. At para magkasama tayo, nag-alinlangan ako. Alam kong sa pasaporte ng Belarus, 30 araw lang akong maaaring manatili sa Pilipinas. Ngunit nang makita ko ang sinserong tingin ni Miguel, nagpasya ako. Sige, pupunta ako. Pero ang problema sa visa, pumunta ka muna. Kung makakahanap ka ng ahensya sa loob ng 30 araw, makakakuha ka ng work visa. Tutulungan kita. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang manager ng aking ahensya sa Belarus. Hello, si Valentina po ito. Gusto ko pong kanselahin ang kontrata ko. Ano? Bakit? May malaking laban ka sa susunod na buwan. Pasensya na po. May personal na dahilan. Hindi na po ako makakapagtrabaho simula sa susunod na buwan.
Nagalit ang manager at sinabing nababaliw na ako, ngunit hindi ko siya pinansin. At nang gabing iyon, nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. 1 linggo mula ngayon ang alis. Talagang pupunta ka? Tanong ni Miguel na hindi makapaniwala. Oo, totoo. Nagtitiwala ako sa'yo. Isang mapusok na desisyon, ngunit hindi ko ito pinagsisihan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, gusto kong isugal ang lahat para sa taong tunay kong minamahal. Pagkaalis ni Miguel papuntang Pilipinas, nanatili ako sa Warsaw ng 1 linggo para maghanda sa aking pag-alis. Nagulat si Katarina sa aking desisyon, ngunit sinuportahan niya ako. Valentina, ang tapang mo. Susundan mo ang taong mahal mo sa ibang bansa. Ayokong pagsisihan ang anumang bagay. Mag-ingat ka. Tawagan mo ako palagi. At kung mahirapan ka, bumalik ka lang. Nagimpake lang ako ng kaunting gamit. Ilang damit, makeup, at 1 litrato ng aking ama. Dahil magsisimula naman ako ng bago sa Pilipinas. Gabi bago ang aking pag-alis, tinawagan ko ang aking ina sa Belarus. Ma, pupunta po ako sa Pilipinas. Pilipinas? Bakit? Magmomodelo po ako doon. Nagkaroon po ako ng pagkakataon. Hindi ko binanggit si Miguel. Nag-aalala akong baka mag-alala siya. Valentina, mag-ingat ka. Banyagang bansa yan. Opo ma. Huwag po kayong mag-alala. Galingan ko po. Kinabukasan, pumunta ako sa airport ng Warsaw. Hinatid ako ni Katarina. Nagyakapan kami sa harap ng gate. Valentina, maging masaya ka. Oo. Salamat Katarina. Mag-ingat ka rin. Umalis ang eroplano sa takdang oras. Mula sa bintana, nakita kong unti-unting lumiliit ang Warsaw. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kalahating pananabik, kalahating takot. Nagsimula ang 11 pato oras na bayahe. Sa loob ng eroplano, binuklat ko ang 1 libro ng mga basic Tagalog phrases. Ang librong ibinigay sa akin ni Miguel bago siya umalis. Magandang araw, ako po si Valentina. Salamat, masarap. Pabulong kong inensayo ang mga salita kahit na awkward ang aking bigkas. Tinitingnan ako ng katabi kong pasahero na may pagtataka, ngunit hindi ko ito pinansin. Pagkatapos ng 11 oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa bintana, nakita ko ang tanawin ng Pilipinas, isang malinis na runway at modernong gusali ng airport. Kinakabahan akong bumaba ng eroplano. Nang dumaan ako sa immigration, tinanong ako ng officer, Purpose of visit, tourism. How long will you be staying? 30 days. Tinatakan ng officer ang aking pasaporte. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkakuha ko ng aking bagahe, nakita ko si Miguel na may hawak na bouquet ng bulaklak. Tumatakbo akong lumapit at niyakap siya. Nandito na ako. Oo. Welcome. Pagod ka ba? Okay lang. Nawala lahat ng pagod ko nang makita kita. Isinakay ako ni Miguel sa kanyang kotse at bumiyahe kami papuntang Manila. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana ng kotse ay nakakamangha. Malilinis na kalsada, matataas na gusali, mga taong kumikilos ng maayos, ibang-iba sa Belarus o Poland. Wow, ang linis ng Pilipinas, sabi ko. Ngumiti si Miguel at sumagot, Oo, seryoso ang mga Pilipino sa kalinisan. Malinis ang mga kalsada, malinis ang public transport, at parang bago lahat ng mga gusali. Mabilis ang pag-unlad ng Pilipinas. Laging may bago. Pumunta kami sa bahay ng mga magulang ni Miguel, isang tahimik na subdivision sa labas ng sentro ng Maynila. Kinabahan ako at pinagpawisan ang aking mga kamay. Unang pagkikita sa mga magulang ng boyfriend ko sa isang banyagang bansa, at halos hindi pa ako marunong magtagalog. Huwag kang kabahan. Mababait ang mga magulang ko. Pero kinakabahan pa rin ako. Huminto ang kotse sa tapat ng isang bahay. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at binuksan ang pinto. Mula sa loob, isang mag-asawang nasa katanghalian ng edad ang lumabas. Ang ina ay may mabait na itsura at ang ama ay mukhang mahinahon. Ma, pa, may ipapakilala po ako. Ang girlfriend ko po, si Valentina. Nanginginig ang boses ko habang bumabati sa aking pira-pirasong Tagalog. Magandang gabi po. Ako po si Valentina. Sandaling nagulat ang ina. Siguro nabigla siya na biglang nag-uwi ng dayuhang girlfriend ang kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi at hinawakan niya ang aking kamay. Naku, ang ganda mo naman.
Halika, pasok kayo. Pagod siguro kayo sa bayahe. Nakahinga ako ng maluwag sa mainit na pagtanggap ng ina. Ngumiti rin ang ama at sinabi, mukhang nakahanap ng mabuting kaibigan itong si Miguel. Pasok kayo. Naghanda ako ng hapunan. Pumasok ako sa bahay. Malinis at maaliwalas. Ang sala ay maliwanag at mula sa kusina, mayroong masarap na amoy. Ang hapunan na inihanda ng ina ay sagana, adobo, sinigang at iba't ibang gulay. Unang beses kong tikman ang mga pagkaing Pilipino, ngunit lahat ay masarap. Masarap ba? Tanong ng ina. Opo, masarap po. Salamat po. Habang kumakain, tinanong ako ng mga magulang ng kung ano-ano. Si Miguel ang nagsilbing interpreter. Kung saan ako galing, paano kami nagkakilala, at kung ano ang plano ko sa Pilipinas. Sinagot ko lahat. Pagkatapos kumain, sinabi ng ina, Valentina, dito ka ba matutulog? Nag-alinlangan ako. Sumagot si Miguel para sa akin. Hindi po ma. Sa kondo ko po siya matutulog. Tinaasan ang kilay ng ama si Miguel, ngunit pinigilan siya ng ina. Hay nako, mga bata talaga. Basta mag-iingat kayo. Nang gabing iyon, natulog ako sa maliit na kondo ni Miguel. Masikip ngunit masaya ako dahil magkasama kami. Ito na ang tunay na simula, sabi ko. Tumango si Miguel. Oo. Ngayon ang totoong simula. Magiging mahirap, pero kakayanin natin. Tunang magkasama. Ito ang simula ng aking bagong buhay sa Pilipinas. 3 araw na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ayokong umasa lang kay Miguel. Gusto kong maging isang girlfriend na maipagmamalaki niya. Kaya agad akong nagsimulang maghanap ng mga modeling agency sa Pilipinas. Tinulungan ako ni Miguel. Naghanap siya sa internet ng mga sikat na ahensya sa Makati. Nagpadala ako ng email kasama ang aking portfolio at kinabukasan, isang ahensya ang tumawag. Pwede ka bang pumunta bukas ng 10:00 ng umaga? Magkakaroon tayo ng simpleng audition. Napasigaw ako sa tuwa. Ngumiti si Miguel at niyakap ako. Kinabukasan, nag-ayos ako ng mabuti at pumunta sa Makati. Ang ahensya ay nasa ika-5 palapag ng isang magarang gusali. Malinis at modern ang opisina. Ang manager ay isang babaeng nasa 40s. Nang makita niya ang aking taas at itsura, mukha siyang interesado. 175 centimeters, maganda yan. Malaki ang demand sa mga dayuhang modelo. May portfolio ka ba? Ipinakita ko ang mga litratong kuha sa Poland. Tumango ang manager at sinabi, okay to. Subukan natin ang isang test shoot. Nasa 3rd floor ang studio namin. Tumagal ng halos 1 oras ang test shoot. Hinilingan ako ng photographer na gawin ang iba't ibang pose at ginawa ko ang aking makakaya. Sanay na ako sa harap ng kamera dahil sa pagiging round girl. Pagkatapos ng shoot, sinabi ng manager, magaling, gusto mo bang pumirma ng exclusive contract? 1 taon ang kontrata at karamihan sa mga trabaho ay para sa mga commercial at fashion show. Opo. Sipo. Habang pinipirmahan ang kontrata, tinanong ng manager, kumusta ang visa mo? Naka-tourist visa po ako ngayon, pero kailangan kong palitan sa work visa. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa lahat. Aasikasuhin na namin agad ang aplikasyon para sa visa change mo. Hindi ako makapaniwala. Ganito kadali ang lahat. Paglabas ko ng ahensya, tinawagan ko si Miguel. Miguel! Nakapirma na ako ng kontrata at makakakuha na rin ako ng work visa. Talaga? Congratulations, Valentina. Mag-celebrate tayo mamayang gabi. Pakiramdam ko ay pag-aari ko ang buong mundo. 4 na araw pa lang ako sa Pilipinas, nakahanap na ako ng trabaho at malulutas na rin ang problema sa visa. Ito ang simula ng aking Filipino dream. 1 linggo pagkatapos, nagkaroon ako ng unang shoot, isang commercial para sa makeup. Matagal, ngunit masaya. Ang mga shoot sa Pilipinas ay organisado at profesional. Lumipas ang 1 buwan. Naging abala ako sa mga commercial shoot at fashion show. Unti-unti na rin akong natututo ng Tagalog. Si Miguel naman ay patuloy sa kanyang pagiging amateur fighter habang sinusuportahan ako. Lahat ay perpekto. Masaya ako. Ngunit pagkalipas ng 1 buwan at kalahati, may kakaibang pagbabago sa aking katawan. Tuwing umaga, malala ang aking pagsusuka. Paulit-ulit akong nagsusuka sa banyo. Palagi rin akong nahihilo at naging sensitibo sa mga amoy.
Noong una, inakala kong dahil lang sa pagod. Sunod-sunod kasi ang aking mga shoot kaya pagod na pagod ako. Ngunit nang tumagal ng higit sa 1 linggo ang mga sintomas, nagsimula na akong mag-alala. Miguel, kailangan ko na atang magpatingin sa doktor. May sakit ka ba? Hindi ko alam. Ang sama lang talaga ng pakiramdam ko. Dinala ako ni Miguel sa isang kalapit na klinika na may nag-aalalang mukha. Isa itong maliit na klinika sa aming lugar. Ang doktor ay isang mabait na lalaki na nasa katanghalian ang edad. Kumuha siya ng dugo at ihi ko. Pagkatapos ng 15 minuto, ngumiti ang doktor at sinabi, "Congratulations, buntis ka." Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ko. Buntis. Tumingin ako kay Miguel na katabi ko. Mukha rin siyang nabigla. Buntis po? Sigurado po kayo? Oo, sigurado. Mga 6 na linggo na siguro, ang gabing iyon sa Warsaw. Ang gabing iyon kung kailan unang nagmahalan kami ni Miguel. Habang pauwi, wala akong imik. Tahimik din si Miguel, ang bigat ng katahimikan sa loob ng kotse. Pagdating sa kondo, napaupo ako sa sofa. Gusto kong umiyak, ngunit pinigilan ko. Paano na to? Kasi simula ko pa lang. Umupo si Miguel sa tabi ko. Halatang nabigla rin siya, ngunit mahinahon siyang nagtanong, "Valentina, sabihin mo sa akin ng tapat, gusto mo bang ituloy ang pagbubuntis?" Nag-alinlangan ako. Sa totoo lang hindi ako handa. 22 taong gulang pa lang ako. At 1 buwan at kalahati pa lang sa Pilipinas. Kasi simula ko pa lang sa pagmomodelo. Ngunit kasabay nito, may isa pang pumasok sa isip ko. Ang pagnanais na isilang ang anak ni Miguel. Ang pagnanais na maging pamilya kasama siya. Ako, kung anak mo, gusto kong isilang. Ngunit natatakot akong maging pabigat sa iyo. Halos 2 buwan pa lang tayo. Niyakap ako ni Miguel at buong tapang na sinabi, "Valentina, hindi pa ako handa na maging ama. Sa totoo lang, natatakot din ako. Pero isang bagay ang sigurado. Ikaw at ang anak natin, pananagutan ko kayo kahit buhay ko pa ang kapalit. Hinding-hindi ko kayo iiwan." Dahil sa mga salitang iyon, humagulgol ako. Isang pangakong hindi ko pa narinig mula kanino man sa buong buhay ko. Niyakap ako ni Miguel at hinaplos ang aking likod. Kinabukasan, gumawa ng malaking desisyon si Miguel. Nagpasya siyang tumigil sa pakikipaglaban. "Valentina, titigil na ako sa pagiging fighter." "Bakit?" "Mahal mo ang ginagawa mo, di ba?" "Mahal ko, pero may pamilya na tayo. Hindi sapat ang kinikita sa pagiging fighter, lalo na kung amateur ka lang." "Gym?" "Oo, isang maliit na gym para magturo sa mga bata at sa mga ordinaryong tao. Uutang ako sa bangko para makapagsimula." Napaluha ako. Isinuko ni Miguel ang kanyang pangarap para sa pamilya. Ito, ang pananagutan ng isang lalaking Pilipino. 1 linggo pagkatapos, nakakuha ng loan si Miguel sa bangko at umupa ng isang maliit na commercial space. Isang tahimik na lugar sa labas ng Maynila. Doon, nagbukas siya ng isang maliit na gym. Sinabi ko sa aking ahensya ang tungkol sa aking pagbubuntis. Nagulat ang manager, ngunit naintindihan niya ako. "Valentina, pwede kang bumalik pagkatapos mong manganak. Mananatili ang kontrata mo at ilalagay ka namin sa maternity leave." Nagpapasalamat ako. Ang sistema sa Pilipinas ay napakabuti. Ang natitira na lang ay ang sabihin sa mga magulang ni Miguel. Nang 8 linggo na ang aking pagbubuntis, pumunta kami ni Miguel sa bahay ng kanyang mga magulang. Nanginginig ako. Pagbubuntis bago kasal at isang dayuhang manugang. Akala ko ay palalayasin nila ako. "Valentina, okay lang. Maiintindihan tayo ni na mama." Hinawakan ni Miguel ng mahigpit ang aking kamay, ngunit nanginginig pa rin ako. Pagdating sa bahay, sa harap ng kanyang mga magulang na nakaupo sa sala, maingat na nagsalita si Miguel. "Ma, pa, may sasabihin po kami." "Ano yon, anak?" "Buntis po si Valentina." Isang sandali ng katahimikan. Nanigas ang ekspresyon ng ina at nanlaki ang mga mata ng ama sa gulat. Nakayuko lang ako at nanginginig. "Kailan niyo pa nalaman?" Tanong ng ina. 2 linggo na po ang nakalipas." "Ilang linggo na?" 8 linggo na po." Nag-isip sandali ang ina, pagkatapos ay tumingin sa ama. Bumuntong hininga ang ama. Noon, tumayo ang ina at lumapit sa akin. At sa aking pagkagulat,
Hinawakan niya ang aking kamay at namumula ang kanyang mga mata. Valentina, anak, mag-isa ka rito sa ibang bansa at nagdadalang tao pa. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa lahat. Dahil sa mga salitang iyon, bumuhos ang aking mga luha. Akala ko ay itataboy ako. Ngunit niyakap pa nila ako ng mahigpit. Sinabi rin ng ama kay Miguel, Miguel, kung siya ang pinili mo, tatanggapin din namin siya bilang manugang. Maging responsable ka at alagaan mo sila. Opo pa, gagawin ko po ang lahat. Kumusta ang gym? Unti-unti na pong dumarami ang mga miyembro. Sinabi ng ina, Valentina, mahirap dyan sa kondo. Dito na kayo tumira, may kwarto naman, at ako ang mag-aalaga sa iyo. Okay lang po ba, tita? Siyempre naman. Magkakaroon na kami ng apo. Simula bukas, dalhin niyo na ang mga gamit niyo rito. Mula ng araw na iyon, lumipat ako sa bahay ng aking mga biyenan. Ibinigay sa akin ng aking biyenan ang malaking kwarto sa ikalawang palapag at araw-araw akong pinagluluto ng masusustansyang pagkain. Ang kultura ng pag-aalaga sa buntis sa Pilipinas ay kahanga-hanga. Tinatrato nila ang buntis na parang reyna. Valentina, tikman mo to. Tinola to, maganda para sa mga buntis. Ito naman sinigang na baka para maiwasan ang anemia. Kumain ka ng mani para sa merienda. Maganda para sa brain development ng baby. Buong araw akong inaalagaan ng aking biyenan. Naiiyak ako sa tuwa at pasasalamat. Regular din akong nagpapa-check up. Ang healthcare system sa Pilipinas ay napakaganda. Sa murang halaga, nakakakuha ka ng dekalidad na serbisyong medikal. Isang bagay na hindi ko man lang mapapangarap sa Belarus. Miss Valentina, malusog ang baby. Normal din ang tibok ng puso niya. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng doktor. Nang 5 buwan na ang aking pagbubuntis, nalaman namin ni Miguel ang kasarian ng aming anak. Congratulations. Babae po. Babae. Talaga po. Napasigaw ako sa tuwa. Ngumiti si Miguel at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Babae. Kung kamukha mo, siguradong napakaganda niya. Nang 8 buwan na ang aking tiyan, inayos namin ni Miguel ang kwarto ng aming anak. Kulay rosas na pader at isang maliit na kuna. Kahit hirap, masipag na binuo ni Miguel ang mga muebles. Miguel, nakaisip ka na ba ng pangalan? O, ano sa tingin mo ang Sasha? Russian sounding, pero maganda rin pakinggan sa Pilipinas. At ang Filipino name niya, Sofia. Nagustuhan ko ang pangalan. Sige, ang pangalan ng anak natin ay Sasha Sofia. Sa wakas, dumating na ang araw ng panganganak. Nang magsimula ang labor pains, dinala ako ni Miguel at ng aking biyenan sa ospital. Tumagal ng 12 oras ang labor. Napakahirap. Ngunit hindi binitawan ni Miguel ang aking kamay at patuloy akong pinalakas. Valentina, konti na lang. Makikita na natin ang anak natin. Sa wakas, 3:17 ng hapon, isinilang ko ang isang malusog na batang babae. Congratulations! Isang malusog na baby girl. 3.2 kilogram. Inilagay ng nurse ang sanggol sa aking mga braso. Isang maliit at malambot na buhay. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Sasha. Sasha ko. Nandito na si Mama. Umiiyak din si Miguel habang tinitingnan ang aming anak. Valentina, ang galing mo. Maraming salamat. Mahal kita. Pagkatapos ng 2 linggo sa ospital, umuwi na kami. Araw-araw akong pinagluluto ng tinola ng aking biyenan at tinuturuan ako sa pag-aalaga ng sanggol. Valentina, sa Pilipinas, kailangang mag-ingat ng mabuti ang bagong panganak. Huwag kang hahawak ng malamig na tubig at magpahinga ka lang. Sinunod ko ang payo ng aking biyenan nang may pasasalamat. Ngayon, mahigit 1 taon na si Sasha. Maunlad na rin ang gym ni Miguel at habang inaalagaan ko si Sasha, paminsan-minsan ay tumatanggap din ako ng modeling jobs. Ang mga kaibigan ko sa Belarus ay naiinggit kapag nakikita ang aking social media. Valentina, nanalo ka ba sa loto? Paano ka nakahanap ng ganyang kabuting asawa? Ngumingiti ako at sumasagot, sinwerte lang. Pero ang totoong dahilan ay dahil hindi ako sumuko. Nang una kong makita si Miguel sa Warsaw, naging porsigido ako. Sinundan ko siya hanggang Pilipinas nang walang kasiguraduhan. At nang malaman kong buntis ako, hindi ako tumakbo. Maliit man daw ang sili, pero maanghang. Oo, napakaanghang.
Ang pag-ibig ng isang lalaking Pilipino ay mainit at matindi. At dahil sa anghang na iyon, nakaalis ako sa impyernong Belarus at natagpuan ang pinakamainit na pamilya sa buong mundo. Minsan, tinitingnan ko pa rin ang litrato naming kuha sa Old Town ng Warsaw. Ang awkward ng aming mga ngiti noon. Ngunit alam kong ang awkwardness na iyon ang nagdala sa amin sa kaligayahan ngayon. Sasha, anak, paglaki mo, ikukuwento ko sa iyo ito. Kung gaano katapang pinili ni mama ang papa mo at kung gaano katama ang desisyong iyon. At ituturo ko rin sa iyo na kapag hindi ka sumuko, darating ang kaligayahan. Kagabi, pag-uwi ni Miguel mula sa gym, sinabi niya sa akin, Valentina, sa weekend, gusto mo bang pumunta tayo sa Minsk? Siguradong gusto nang makita ng nanay mo si Sasha. Nagulat ako. Talaga? Okay lang? Siyempre. Kailangan ding makilala ni Sasha ang lola niya at kailangan din nating ipakita sa nanay mo ang kasal natin. Oo nga pala. Hindi pa kami nagpapakasal. Naantala dahil sa panganganak ko. Miguel, salamat. Maraming salamat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Halos 2 taon na ako sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon ay naaantig pa rin ako sa kanyang kabaitan. 1 linggo pagkatapos, bumiyahe ang aming pamilya papuntang Minsk. Karga si Sasha habang sumasakay sa eroplano. Bumalik ang mga alaala. Naalala ko noong 2 taon na ang nakalipas, sumakay ako sa eroplanong ito papuntang Pilipinas. Noon, mag-isa ako at puno ng takot. Ngunit ngayon, kasama ko ang aking mahal na asawa at anak. Pagdating sa airport ng Minsk, naghihintay ang aking ina. Matapos ang 2 taon, mukhang mas tumanda siya. Ngunit nang makita niya si Sasha, napaiyak siya sa tuwa. Valentina, anak ko. Mama, namiss po kita. Nag-iyakan kami ng matagal sa airport. Si Miguel ay tahimik lang na nakatayo sa aming tabi. Ang bahay ng aking ina ay ang dati pa ring lumang apartment. Ngunit sa pagkakataong ito, kaya ko nang tulungan ang aking ina. Mula sa perang kinita ko sa pagmomodelo sa Pilipinas, nabigyan ko siya ng allowance. Ma, tanggapin niyo po ito. Pera po itong kinita ko sa Pilipinas. Valentina, sobra naman to. Gamitin niyo yan. Okay lang po ma, maayos na po ang buhay namin. Magpahinga na rin po kayo. Hinawakan ng mahigpit ng aking ina ang aking kamay at umiyak. Sa loob ng 1 linggo sa Minsk, nakipagkita rin ako sa aking mga dating kaibigan. Ang mga kasama ko noong round girl pa ako. Nagulat sila nang makita ako. Valentina, iba ka na. Mukha kang masaya. Oo, masaya talaga ako. Kumusta ang mga lalaking Pilipino? Mabait. The best. Talagang the best. Tinitingnan ng mga kaibigan ko si Miguel at nagbubulungan. Gwapo pala at maganda ang katawan. Swerte ni Valentina. Ngumiti ako at isinukbit ang aking braso kay Miguel. Oo, napakaswerte ko. Bago umalis sa Minsk, binisita namin ang puntod ng aking ama kasama si Miguel at si Sasha. Papa, ako po to, si Valentina. Ito po ang asawa ko, si Miguel. At ito naman po si Sasha, ang apo ninyo. Naglagay ako ng bulaklak sa puntod at umiyak. Papa, masaya na po ako. Sobrang saya. Ito naman po ang gusto nyo palagi, di ba? Ang maging masaya ako. Huwag na po kayong mag-alala. Inakbayan ako ni Miguel at sinabi, Itay, pangako po, aalagaan ko si Valentina habang buhay. Pabalik sa Pilipinas, sa loob ng eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana, ang paglubog ng araw, sa ibabaw ng mga ulap. Tulog si Miguel habang karga si Sasha, at habang tinitingnan ko sila, naisip ko, nang una kong makita si Miguel sa ring sa Warsaw, ano nga ba ang naisip ko? Maliit man ang sili, pero maanghang. Tatagal kaya yan ang 1 round? Ngunit pinatumba ni Miguel ang isang higante at binago niya rin ng tuluyan ang aking buhay. Hindi ang laki ang mahalaga. Ang apoy na nag-aalab sa puso, ang diwang hindi sumusuko at ang responsibilidad na protektahan ang mga mahal sa buhay. Iyon ang tunay na lakas. Ang buhay ko sa Pilipinas ay nagpapatuloy. Ang gym ni Miguel ay mayroon ng mahigit 50 miyembro. Ako naman ay abala sa pag-aalaga kay Sasha at pagmomodelo. Nung nakaraang linggo, nag-apply ako para sa Filipino citizenship. Pagkatapos ng 5 taon, maaari na rin akong maging isang Pilipino. Medyo malungkot na isuko ang aking Belarus passport,
Ngunit ang aking hinaharap ay nasa Pilipinas na. Kahapon, unang sinabi ni Sasha ang mama. Napaiyak ako sa sobrang tuwa. Tawa naman ng tawa si Miguel sa tabi ko habang kinukunan kami ng video. Valentina, henyo yata ang anak natin. Siyempre, anak kaya natin yan. Niyakap namin si Sasha at nagtawanan ng matagal. Ang sandaling ito ay parang isang panaginip. Mula sa nagyayelong taglamig ng Minsk patungo sa mainit na tagsibol ng Maynila. Mula sa pagiging mag-isa, ngayon ay may pamilya na ako. Maliit man ang sili, pero maanghang? Oo, napakaanghang. Ngunit ang anghang na iyon ang nagligtas sa aking buhay dahil ang pag-ibig ng isang lalaking Pilipino ay sapat na init para tunawin kahit ang malamig na taglamig ng Belarus. Ngayon, hinihintay ko muli ang pag-uwi ni Miguel mula sa gym habang pinapatulog si Sasha at naghahanda ng hapunan. Isang ordinaryong buhay. Ngunit ang ordinaryong buhay na ito ay isang himala para sa akin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nandito na ako. Boses ni Miguel. Ngumiti ako at tumakbo papunta sa pinto. Welcome home. Nakahanda na ang hapunan. Salamat. May 5 bagong miyembro na nag-enroll ngayon. Talaga? Ang galing. Magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa sala. Sa sofa, mahimbing na natutulog si Sasha. Ito ang buhay ko. Simple ngunit mainit, ordinaryo ngunit masaya. Ang kwento ni Valentina na nakaalis mula sa malamig na taglamig ng Belarus at natagpuan ang mainit na tagsibol ng Pilipinas. At ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Magpapatuloy pa ito. Si Miguel, si Sasha at ako. Ang kwento ng aming pamilya ay nagsisimula pa lang, ang anghang ng maliit na sili. Gusto nyo rin bang maramdaman? Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe, i-like at iset ang notification para sa mas marami pang kwento. Sumali sa aming membership at pindutin ang hype button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.